Nagsisimula ang pelikulang ito sa pagsasabi sa atin na may humigit kumulang 2,400 na bank robbery kada taon sa magandang lungsod ng Los Angeles. Bilang kapital ng bank robbery sa buong mundo, idagdag pa natin ang ilang bilang sa estadistikang iyon. Isang pulang armored truck ang pumasok sa lungsod na may 4 na pulis sa loob. Huminto muna sila saglit sa isang tindahan ng donut na sinasabi ng marami na parang likas na tirahan ng mga pulis. 2 sa kanila ang bumaba sa armored truck nang biglang dumating ang isang itim na sedan. 2 lalaking nakamaskara na may dalang baril ang nagtutok ng armas sa mga pulis sa labas habang ang kanilang mga kasamahan ay dumating at bunihag ang driver. Tinatakot siya gamit ang armor-piercing bullets. Habang tumatanggi ang pulis sa loob na buksan ang pinto o sumuko, napilitan ang mga lalaki na basagin ang windshield, bigla nilang pinatay ang 2 pulis at nawalan ng malay ang isa. Paparating na ang backup, kaya kailangan nilang magmadali. Sa Hawthorne, tinitingnan ng mga magnanakaw ang mapa ng lungsod at ang mga live location ng paparating na mga pulis. Dahil kakaunti na lang ang oras, pinasabog nila ang likuran na pinto at nagpakawalan ng bleach bomb sa sarili nilang sasakyan, dahilan para mawalan ng malay ang huling pulis. Dumating ang backup. Nang tamaan ng bala ang isa sa mga magnanakaw, oras na para alisin ang mga kalaban. Matindi ang putukan at hindi ito tumigil hanggat hindi patay ang backup. Mabilis na tumakas ang mga lalaki, dala ang armored truck at isa sa kanilang mga sasakyan. Inalis ni Ray Mariman ang maskara at galit na galit. Nagbigay ng direksyon si Mac kung paano iwasan ang mga pulis, at agad naman silang sumunod. Paliko-liko sila hanggang sa matagumpay na nakaiwas at nagtago sa isang garahe. Pagkaparada, si Mariman ang unang bumaba, kasunod si Donnie Wilson, na hindi maganda ang pakiramdam. Si Bosco ang tanga na pumatay sa unang pulis, at si Ensign Lebo naman ang pangalawang lider. Pinagalitan si Bosco dahil sa pagpatay sa pulis na nagresulta rin sa pagkamatay ng kanilang kasamahan na si Marcus. Sinabi ni Mariman sa grupo na linisin ang armored truck at baka ang putukan nila ay nagdulot ng atensyon ng Major Crimes Unit. Kinabukasan, lumipat tayo sa San Pedro kung saan papunta sa kanyang bahay si Nicholas Big Nick O'Brien. Tumungo siya sa pinto sa likod ng bakuran ngunit nakita niyang nakakadene ito. Dahil hindi pwedeng dumaan doon, lumipat siya sa bintana at sinubukang pumasok sa ganoong paraan. Swerte siyang walang nakakita na parang siya'y nagnanakaw sa sarili niyang bahay. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kahon ng gatas, at nang bumaba ang kanyang asawang si Debbie sa hagdan, agad nitong tinanong si Nick kung dinidelete ba niya ang kanyang recent call history. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Nick ang kanilang text history. Sa text, nang walang dahilan, nagpadala si Nick ng mensahe na nagsasabing, "Grabe ka, ang sarap mo." Sa sandaling iyon, alam ni Nick na nagkamali siya. Na-text niya ang kanyang asawa imbes na ang babaeng kasama niya kagabi. Patuloy na nauutal at gumagawa ng palusot si Nick pero bumaba si Debbie dala ang mga bata at mga bagahe, handang dalhin sila sa bahay ng kanilang tiyahin. Niyakap sila ni Nick, nangangakong susunod siya. Paglabas, nagmakaawa si Nick at paulit-ulit na nagbigay ng dahilan, pero hindi na naniwala si Debbie at nagsimula pang maging medyo pisikal. Sa huli, umalis siya sakay ng sasakyan, at napaka-wild na paraan para simulan ang araw. Pagbalik ni Nick sa bahay, ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng tawag na hindi niya gustong matanggap. Si Nick, na siyang hepe ng Major Crimes Unit ng LA County Sheriff, ay dumating sa crime scene at nadatnan ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa paligid ng bangkay ni Marcus. Dahil sa gutom, pumunta si Nick sa kahon ng lumang donut at kumuha ng pink. Sinabi ng kanyang mga tauhan na ang enkwentro ay nagresulta sa pagkamatay ng 4 na pulis at pagkasugat ng 6, at ang armored truck ay ina-ambush mismo bago sana mag-agahan ang mga pulis. Hindi nasundan ng mga pulis ang mga hijacker malapit sa Hawthorne Municipal, malapit sa paliparan. Napansin ni Nick na malinaw na alam ng mga hijacker ang ruta at eksakto ang kanilang ginagawa. Tinanong ni Nick ang kanyang mga tauhan kung anong nakuha ng mga hijacker mula sa ambush pero sinabi nilang walang laman ang truck, parang utak ni Nick noong niloloko niya ang kanyang asawa. Sa paghahanap sa sasakyan na iniwan ng mga magnanakaw, kinuha na ni Bosco ng mga larawan ang lahat sa crime scene upang iulat kay Mariman. Napansin ni Nick si Loban Bob na mukha lamang parang tipikal na mama's boy.
Sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi sinaktan ang tindera ng donut na medyo nakapagtataka para kay Nick. Pero, sa totoo lang, galit sila sa isa't isa at hindi kayang mag-usap ng 2 minuto nang hindi nagbabangayan. Dinala ni Boscaw ang mga larawang kinunan niya kay Mariman at inulat ang investigasyon. Napahinto ito sa isang larawan ni Nick at hinulaang siya ang namumuno. Hinanap ni Mariman ang litrato ni Nick sa Google at tinanong kung kilala nila siya. Nakilala siya ni Lebo at sinabing naglaro siya ng football sa South. Samantala, iniimbestigahan ni Nick at ng kanyang grupo ang kaso. Nagtaka siya kung bakit kailangan pang paghirapan ng grupo ang pagnanakaw sa isang walang laman na armored truck. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nalaman ng mga hijacker ang tungkol sa transfer mula sa casino patungong Federal Reserve Bank, lalo na't hindi ito nakaschedule sa karaniwang carrier. Isa sa mga tauhan ni Nick ang nagmungkahi na ito ay isang inside job. Tinanong ni Nick kung kailan nakalaya si Mariman, at lumabas na 8 buwan na ang nakalipas. Tinanong din niya kung may koneksyon pa sila kay Wilson, na nagtatrabaho sa Ziggy's Hofra. Dahil dito, nagpa siya si Nick na bisitahin si Donnie Wilson. Si Donnie ang naging driver ng truck na hina-hijack. Habang tinatapos niya ang kanyang shift, pumasok si Nick sa bar at nakipag-usap ng maayos. Hindi na tinag si Donnie at pabirong sumagot sa mga tanong ni Nick. Nagbitaw si Nick ng ilang sarkastikong salita at umalis. Pagkatapos ng shift, nagtungo si Donnie sa kanyang mamahaling sasakyan. Pagpasok pa lang niya, biglang sumulpot si Nick at hinamped siya hanggang mawala ng malay. Nagising si Donnie na hilo at litong-lito sa isang hindi pamilyar na silid kung saan si Nick, matapos makasama ang isang babae, ay umalis. Binuksan ni Donnie ang kurtina at kinumpirma ang kanyang hinala na si Nick ang nagdala sa kanya roon. Pumasok siya sa mas malaking lugar at nadatnan si Nick at ang kanyang grupo na nakahilata at napapaligiran ng mga babae. Iginiit ni Donnie na napagkamalan lang siya, ngunit inilabas ni Nick ang litrato ni Donnie kasama si Mariman, na nagpapatunay na hindi ito pagkakamali. Minaliit ni Donnie ang kanyang koneksyon kay Mariman, at sinabing ang taong nasa litrato ay hindi naman regular sa kanyang bar. Nainip si Nick at ipinakita ang kanyang tato na may nakasulat na regulators na nagpapatunay na hindi siya basta-bastang tao. Lalong tumindi ang pagbabanta ni Nick. Pinilit niya si Donnie na magsalita tungkol sa negosyo niya kasama si Mariman at ang kanyang grupo, at binigyang diin na kahit mahusay silang magnakaw, sila'y mga pawang ex-convict pa rin. Binalaan niya si Donnie na lumayo kay Mariman at sa kanyang grupo, tinawag pa niya silang masasamang tao, bagaman hindi ito kapanipaniwala galing mismo kay Nick. Ngunit si Donnie, parang sirang plaka, ay hindi pa rin tumitigil sa pagsasabing hindi siya ang nasa litrato. Dahil dito, tuluyan nang nagalit si Nick. Tumayo siya, lumapit sa likod ni Donnie, at sinakal siya ng todo hanggang sa bumigay ito. Umamin si Donnie na siya nga ang driver ni Mariman, ngunit diit niya na wala siyang alam kung bakit nila hina-hijack ang isang walang laman na armored truck. Hindi siya kailanman sinabihan ng mga detalye. Habang nagmamakaawa kay Nick na palayain siya, ibinulalids ni Donnie ang lahat. Ilang buwan ang nakalipas, dumating sina Marcus at Boscaw sa kanyang bar. Ipinakilala siya ni Marcus kay Boscaw, na nagpatunay sa kanyang husay sa pagmamaneho at pangangailangan ng dagdag na pera. Habang nag-eehersisyo kasama si Lebo, narinig ni Mariman ang tungkol kay Donnie, na isa siyang dating Marine at eksperto sa pagmamaneho, kaya naging interesado siyang kilalanin ito. Makalipas ang ilang panahon, dinala siya ni Boscaw sa bahay ni Marcus kung saan naghihintay si Mariman. Habang nag-uusap, tinanong siya ni Mariman ng ilang bagay tungkol sa kanyang panahon sa Marines. Nang tanungin kung marunong ba talaga siyang magmaneho, hindi na nagpaligoy-ligoy si Donnie at ipinakita ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isang Mustang. At alam mo naman ang sinasabi nila tungkol sa mga Mustang, mahilig ang mga ito sa pader at mga inosenteng tao sa paligid. Pinabilis ni Donnie ang takbo, iniikot ang kotse sa mga kanto at ipinapakita ang kanyang talento. Sa madaling sabi, napatunayan niyang siya ang tunay na bihasa. Makalipas ang isang linggo, nakuha ni Donnie ang kanyang unang trabaho kasama ang grupo ni Mariman kung saan nila pinuntirya ang isang rave sa loob ng stadium. Sabi ni Donnie, hindi niya gaanong alam ang mga detalye. Lagi siyang iniiwan sa dilim ni Mariman at ng kanyang grupo. Hindi siya masyadong sinasabihan at bihira siyang kausapin. Nang maunawaan ni Nick na wala na siyang makukuhang impormasyon, pinakawalan niya si Donnie, ngunit tiniyak niyang sasabihin dito na muli siyang makikipag-ugnayan.
Ngayon, natagpuan ni Donnie ang sarili niya sa alanganin na sitwasyon, parang isang uri ng dobleng ahente. Habang pauwi siya sakay ng bus, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mariman, na nagbigay ng detalye tungkol sa lugar ng kanilang susunod na misyon. Kinabukasan, nag-activate si Nick ng stealth mode at nakita ang kanyang asawa at mga anak na lubos siyang binaliwala. Samantala, sa mas maliwanag na relasyon, sinundo ni Mariman at Boss Cow si Donnie para talakayin ang mga detalye ng kanilang susunod na misyon. Samantala, sa opisina ni Nick dumating ang isa sa kanyang mga tauhan na may dalang file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa lalaking napatay sa donut shop na kinilalang si Marcus Rhodes. Lumalabas na sina Marcus at Mariman ay parehong dating sundalo ng Marines na naka-assign sa parehong panahon. Habang nagmamaneho, sinabi ni Mariman kay Donnie na tumingin sa bintana patungo sa sangay ng Federal Reserve sa LA, ang tanging bangko na hindi pa kailanman nanakawan, bagamat plano itong baguhin ni Mariman. Ipinaliwanag niya na ang paligid ng Federal Reserve ay naka-wire para sa parehong tunog at imahe. Sa 53 pagtatangkang pasukin ng bangkong ito, wala ni isa man ang nakalampas sa lobby. Nagsimulang magukay ng mas maraming impormasyon sina Nick at ang kanyang grupo tungkol kina Mariman at sa kanyang mga kasama. Samantala, ipinaliwanag ni Mariman ang mga panseguridad ng bangko at kung paano nila ito pasukin. Ang seguridad ng bangko ay mahigpit, ang mga computer ay nagsascan ng bawat bisita laban sa pambansang database, gumagamit ng swipe cards ang mga empleyado para sa mga lugar na limitado ang access, at ang vault ay nasa ilalim ng lupa ng 2 palapag. Ang Central Security ng Federal Bank ang namamahala sa mga deposito ng armored car na naglalaman ng 500 hanggang 800 milyong dolyar anumang oras, lahat ay nasa ilalim ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Gayunpaman, sinusubaybayan ang bawat serial number ng pera, na ginagawang halos imposible ang pagnanakaw. Pero may butas. Kapag inaalis ang mga sirang pera, binubura ang kanilang mga serial number mula sa database na nagiging hindi na masusubaybayan. Bawat araw, 30 milyong dolyar na sirang pera ang dinudurog sa pagitan ng alas 4 hanggang 5 p.m., ito ang kanyang target. Tinanong ni Levo si Mariman kung paano nila malalampasan ang seguridad, at tumugon si Mariman na hindi sila dadaan sa harapang pasukan, kundi sa driveway kung saan dumadaan ang mga armored truck papunta sa vault. Pumunta si Donnie sa isang Chinese restaurant at nag-apply bilang delivery boy kapalit ng minimum wage. Medyo naiintindihan naman sa panahon ngayon ng ekonomiya. Habang naghahanda para sa pagnanakaw, ikinuwento ni Mariman na nagkaroon ng mga brownout sa paligid ng bangko kamakailan. Inaangkin ng Federal Bank na mayroon silang full backup power, pero sa totoo lang, wala. Inuuna lang nila ang vault floor at napuputol ang kuryente sa lahat ng iba pa. Kapag tina-timing nila ang pagnanakaw sa isa pang blackout, mas maliit pa ang tsansa nila kaysa sa Discord mod na makahanap ng girlfriend. Plano ni Mariman na gayahin ang blackout at gumamit ng EMP devices para patayin ang mga kamera sa vault room. Si Donnie, sa kanyang undercover na trabaho bilang delivery boy, ay kumpiyansang nagdala ng 2 supot ng pagkain papunta sa Federal Bank habang pinapanood siya ni Nick at ng kanyang team kasama sina Mariman at Levo. Pumasok si Donnie na parang si Chad, ipinakita ang 2 supot ng pagkain sa security para ipaalam na may delivery siya. Pumunta siya sa reception desk at nakakuha ng security card na nagbibigay sa kanya ng access sa cafeteria. Pagdating doon, nakilala niya ang 2 babae na naghihintay ng pagkain, iniabot ang isa sa mga supot, at nagawa pa niyang biruin sila habang naroon. Pagkatapos lumabas ng cafeteria, dumiretso si Donnie sa restroom, hawak pa rin ang 2 supot. Tiniyak niyang walang tao at itinago ang supot sa isang ventilation shaft. Ngumiti si Mariman kay Levo, kontento, habang natapos naman ni Nick at ng kanyang team ang pagmamasid kay Donnie. Nagsimulang magdugtong-dugtong si Nick ng mga palatandaan, na pagtanto niyang sinasabotahin ng grupo ni Mariman ang Federal Bank mula sa loob at binubuo ang mas malaking larawan. Ngayon na ang paborito kong parte ng pelikula. May date ngayong gabi ang anak na babae ni Levo, at hindi ito ikinatutuwa ni Levo. Habang papalapit ang binata, mukhang maayos ang ayos at pinapasok siya. At hindi rin siguro ako matutuwa kung si 50 Cent ang tatay ko, hindi niya kinamayan ang binata at ipinakita kung sino ang tunay na boss. Dinala ang binata sa man cave kung saan naghihintay ang buong grupo. Talagang tinatakot nila siya ng sobra at napalitan ang kulay ng kanyang brief. Pagkaalis ng binata, nagtawanan at nagbiruan sila sa isa't isa.
Kinagabihan sa Torrance, pumasok sina Nick at ang kanyang team sa parehong restaurant kung saan kumakain sina Mar-Iman, ang kanyang grupo, at pamilya ni Levo. Si Nick, na kailanman ay hindi umatras sa panggugulo, ay lumapit kay Donnie at casual na gumawa ng kwentong peke tungkol sa pagkikita nila sa gym. Sinubukan ni Donnie na makisabay, pero magsisimula na talagang magduda si Mar-Iman at ang tropa niya kung bakit parang konektado si Donnie sa isang tao mula sa major crimes. Habang nagkikipag-usap si Donnie kay Mar-Iman at sa tropa, isa sa mga tauhan ni Nick ang lumapit, humingi ng paumanhin sa ugali niya, at bumalik siya sa kanilang mesa. Samantala, naiwan si Donnie na pawis, alam niyang malapit na siyang bugbugin. Dinala ni Mar-Iman si Donnie sa kanilang hideout at diretsahang tinanong kung pulis ba siya. Itinanggi ito ni Donnie at ibinalik din ang parehong tanong kay Mar-Iman. Hinihila ng tropa si Donnie papasok sa isa pang kwarto kung saan tinutukan siya ni Mar-Iman ng baril at pinilit na sabihin kung paano siya kilala ni Nick. Nananatili sa kanyang nakasanayan, itinanggi ni Donnie na kilala niya si Nick kaya nasampal siya. Pagkatapos maturuan ng leksyon, umamin si Donnie na wala talagang alam si Nick at ang grupo niya dahil palaging itinatago ni Mar-Iman ang lahat sa kanya. Binibigyang diin niya na siya ang huling taong makakagulo sa mga plano. Nang makontento, pinakawalan siya ni Mar-Iman pero binalaan siyang siguraduhin na alam ni Nick na mangyayari ang showdown sa Biyernes. Habang namimili ng mga bagong damit sina Nick at ang kanyang tropa, dumating si Donnie na halatang galit. Sinabi niya kay Nick na isa itong baliw dahil muntik na siyang patayin ni Mar-Iman. Gayunman, nagsumbong pa rin siya at sinabi na sa Biyernes na magaganap ang huling labanan. Dahil doon, talagang naging baliw si Nick nang magdesisyon siyang puntahan ang asawa niya habang nag-e-enjoy ito, iniistorbo ang hapunan at ang mga taong nandoon. Sa huli, umalis din si Nick para manginis naman ng iba. Ang susunod pala niyang target ay si Mar-Iman mismo, sa firing range pa. Pero agad niyang napagtanto mula sa husay sa baril ni Mar-Iman na hindi ito basta-bastang magnanakaw. Pagkatapos noon, nagpunta si Nick sa isang club at may ibinulong sa tainga ng isa sa mga babae. Maya-maya, dumating si Mar-Iman sa bahay ng kanyang asawa, pero nadatnan niya si Nick doon, malinaw na nagpaparinig at nakikisawsaw sa kanyang personal na buhay. Umalis si Nick, tinawagan ang kanyang mga tauhan at sinabi na babanatan daw ni Mar-Iman at ng tropa nito ang Pico Rivera Sabong sa Montebello Town Center. Pero heto ang twist. Kinumpirma ng asawa ni Mar-Iman sa kanya na ginawa niya ng eksakto ang iniutos nito, kaya malinaw na hindi talaga naloko ni Nick ang sinuman. Dumating na ang malaking araw. Parehong naghanda ang dalawang grupo para sa pinakamalaking labanan ng kanilang mga karera. Dumating si Donnie at nagtanong kung bakit hindi na nila pagnakawan ang Federal Bank. Pero nagsinungaling si Mar-Iman at sinabi niyang nagbago ang kanilang plano. Dahil parehong armado ang magkabilang panig, oras na para kumilos. Gayunpaman, dahil hindi mula sa maaasahang pinagmulan ng impormasyon ni Nick, kailangan nilang maghintay ng aktwal na krimen bago siya makakilos. At yun nga ang nangyari. Formal na nagsimula ang nakawan sa kalagitnaan ng araw nang bumaba si Mar-Iman at ang kanyang grupo mula sa kanilang van, nakaitim na kasuotan at may mga maskara, upang mabilis na makontrol ang buong gusali ng bangko. Binalaan nila ang lahat na ilalagay sa panganib ang kanilang buhay at inutusan silang humiga sa sahig habang nagpaputok ng mga warning shot. Nagawa nilang mapasunod at mapaniwala ang lahat sa bangko. Nagbigay ng kaunting kasiguruhan si Mar-Iman sa mga bihag sa pagsasabing hindi sila naroon para sa mga tao kundi para lamang sa pera. Isinara ng mga magnanakaw ang mga kortina ng bangko at pinalaya ang branch manager upang gamitin siyang tagapagsalita. Inutusan ni Mar-Iman ang branch manager na tawagan ang emergency number at ipaliwanag na may nagaganap na code 211 at may mga bihag. Ang kanilang hinihingi ay may hatid ang 10 milyong dolyar na nasa maliliit at hindi markado na salapi sa bangko sa loob ng isang oras, sakay ng isang helicopter ng departamento na puno ng gasolina. Nagbanta silang papatayin ng isang bihag kada oras kapag hindi natutugunan ang kanilang mga kahilingan. Walang pulis ang dapat lumapit sa bangko, at kung may negosyador na susubok makipag-ugnayan, automatiko silang papatay ng isa pang bihag. Natanggap ng emergency authority ang balita ng pagnanakaw at nagpadala sila ng mga team, bagay na hindi gusto ni Nick na mangyari.
Lumalabas na napilitan ang mga pulis na pumunta sa bangko dahil kay Lobon Bob. Habang nakakapasok si Lebo sa silid ng vault, tumanggap ng tawag ang telepono ng bangko mula sa isang opisyal na nagngangalang Danny, na nagsimulang makipagnegosasyon, na hindi ikinatuwa ni Mariman. Get up! Matapos alisin ng isang bihag, sinabi ni Danny sa grupo na paparating na ang pera at helicopter, ngunit kakailanganin ng humigit kumulang 70 minuto upang maihanda ito, bagay na sumang-ayon si Mariman. Habang inilalagay ni Lebo ang bomba sa sahig, kinuha ni Mariman ang kanyang telepono at tinawagan si Nick habang pinagmamasdan siya mula sa bintana. You watching? Yep. Nag-asaran ang dalawang lalaki ng ilang minuto bago natapos ang tawag. Habang sinusubukan ng mga pulis na alamin kung may mga posibleng ruta ng pagtakas ang mga magnanakaw, sumabog ang bomba na itinanim sa loob ng bangko, na nagbasag sa lahat ng bintana ng gusali. Hindi ito pinansin ng mga pulis, iniisip na ginamit lang ni Mariman at ng kanyang grupo ang bomba upang buksan ang vault, ngunit nakita ni Nick na may kakaiba. Isang manager na nagngangalang Alsa Alama ang sumagot ng tawag upang mag-schedule ng pagde-deliver para sa Federal Reserve sa Miyerkules ng 2:00 ng hapon. Ngunit ang pag-uusap na ito ay nakakonekta kay Mac. Tinitingnan ni Nick at ng kanyang team ang mapa ng linya ng imbornal upang isara ang anumang posibleng daan ng pagtakas ng mga magnanakaw. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Kinuha niya ang isang crowbar mula sa kanyang kotse at nagtungo sa bangko kasama ang kanyang mga kasamahan, gamit ang crowbar upang makapasok. Natagpuan nila ang lugar na walang laman maliban sa mga sibilyan. Nakalabas na pala si Mariman at ang kanyang grupo sa pamamagitan ng underground sewer lines, at ang natitirang mga opisyal mula sa Major Crimes Department ay wala nang nadatnan kundi isang malaking butas sa lupa. Sinundan ni Nick ang daan sa ilalim ng lupa habang ang kanyang team ay nagsisiyasat sa gusali ng bangko. Sinabi ni Mac kay Mariman na ang susunod na deposito para sa Federal Bank ay sa loob ng 2 minuto, at nakarating sila roon sakto sa oras gamit ang armored truck na kanilang ninakaw. Nakalusot sina Danny, Mariman, at Lebo sa unang layer ng seguridad at nakapasok sa Federal Bank. Sa ikalawang checkpoint, hiningan si Mariman ng ID, ngunit may peke na siyang nakahanda at walang nakahalatang kahit sino, kaya naging napakagaling ng kanyang plano. Samantala, gumagawa ng parte niya si Boscow, at patuloy na lumalalim si Nick sa ilalim ng sewer lines hanggang sa matagpuan niya ang lugar na kanyang hinahanap. Nakarating sina Mariman at Lebo sa bahagi ng Federal Bank kung saan kailangan nilang ibaba ang mga kariton na puno ng pera at dalhin iyon sa loob ng bangko. Sinabihan si Mariman na medyo nahuli siya ng ilang minuto at ayaw na nilang maulit iyon bago pa siya makalusot sa security check. Nakarating si Boscow sa ilalim at sinimulan niyang pakialaman ang mga electric circuits, habang napagtanto ni Nick at ng kanyang team na panlilinlang lang ang lahat. Iniwan ni Nick ang crime scene kay Lobon Bob. Habang hinihintay na mabilang ng mga empleyado ng Federal Bank ang lahat ng pera, nakaupo sina Mariman at Lebo sa isang waiting room kung saan ikinonekta nila ang kanilang mga communication device at kinausap si Danny na nasa loob ng isa sa mga kariton ng pera, tinatakpan ang sarili ng mga salapi para hindi siya mahalata. Mabuti na lang at walang claustrophobia si Danny. Nagbigay ng senyales si Mariman kay Boscow na putulin ang kuryente, dahilan para pumasok sa brownout state ang Federal Bank. Lahat ng manggagawa ay sinabihan na lumabas muna sa kanilang mga silid at itigil ang pagbibilang ng pera hanggang maayos ang problema. Mabilis na pumunta si Nick kay Mariman, ngunit maayos ding tumatakbo ang plano ng mga magnanakaw. Habang nakabantay si Mariman, ina-activate ni Danny ang isang EMP device pagkatapos lumabas ang lahat sa silid at pinatay ang mga kamera. Lumabas na rin siya mula sa kanyang kariton ng pera. Nang bumalik ang isang gwardya para may tingnan, agad itong ipinaalam ni Mariman kay Danny. Kasabay nito, ang mga parehong babae na umorder ng Chinese food noong nakaraan ay naghihintay para sa kanilang delivery at nagrereklamo sa restaurant tungkol sa pagkaantala. Ang gwardyang bumalik ay walang nakitang kakaiba at muling umalis para tawagin ang isa sa mga empleyado sa kantin, na nagbibigay naman kay Danny ng oras para palitan ang totoong lumang pera ng mga pirasong papel upang mapanatili ang tamang bigat at itapon ito sa mga garbage bag. Natagpuan ng gwardya ang taong hinahanap niya at sabay silang pumunta sa kwartong kinaroroonan ni Danny. Natapos ni Danny ang pagtatapon ng lahat ng bag na puno ng pera sa disposal bin at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng bentilasyon sa kwarto.
Nakalabas siya sa tamang oras, at sinabi ng taga-bilang na maayos na ang lahat at nagsimulang bilangin ang pera. Nagbigay ng senyales si Mariman kay Boscaw para ibalik ang kuryente sa Federal Bank, at bumalik na sa normal ang lahat ng sistema. Habang si Nick ay nagmamaneho patungo sa reserve, lumabas si Boscaw mula sa imburnal at sumakay sa kanyang kotse, habang si Donnie naman ay gumapang palalo sa mga ventilasyon. Nang tumugma ang bilang ng pera sa cash room, nakatanggap ng kumpirmasyon sina Mariman at Levo mula sa taga-bilang, at ang basurahan, na puno ng mga itim na bag na may pera, ay kinuha na para dalhin sa disposal facility. Gumapang pa ng mas malayo si Donnie at nagtungo sa palikuran kung saan niya dati inilagay ang isa pang bag ng pagkain. Malamang sobrang panis na nito ngayon. Isinuot ni Donnie ang kanyang peking dilaw na security card, na nagbigay sa kanya ng access sa kantin, at umalis na sina Mariman at Levo mula sa Federal Bank. Nagpatuloy naman ang disposal truck patungo sa destinasyon nito. Habang inihahatid ni Donnie ang pagkain sa mga babae mula kanina at palabas na ng bangko, nakapansin ng receptionist ng kahina-hinala at tinawag si Donnie sa kanyang mesa. Sinabi niya kay Donnie na hindi ito pumirma sa talaan bago pumasok, dahilan upang kabahan si Donnie. Ngunit dahil madalas naman siyang nakikita, pinabayaan na lang siya ng lalaki. Ngunit nandidiri ang mga babaeng umorder ng pagkain at agad na tinawag ang receptionist para pigilan si Donnie. Samantala, pinayagang makalabas sina Mariman at Levo, at tila matagumpay ang misyon. Nakita ni Boscaw ang disposal truck na may dalang pera at agad niyang ipinaalam kay Mariman ang kinaroroonan nito, na siyang pumipigil sa truck habang si Boscaw naman ang umagaw nito. Lumabas na ang driver ay si Max Holloway, ngunit hindi naman ito lumaban. Samantala, si Donnie, na inakalang magandang ideya na tumakas ng naglalakad kaysa magtaksi o kung anuman, ay nahuli ni Nick at ng kanyang grupo. Binugbog nila siya ng husto at ikinulong sa kanilang kotse. Nagkita-kita ang grupo sa salvage yard, ngunit nakuha ni Nick at ng kanyang team ang kinaroroonan ni Mariman mula kay Donnie. Sinabi ni Mac kay Nick na nahuli na si Donnie, pero hindi iyon naging hadlang upang punuin nila ng mga bag ng pera ang kanilang kotse. Nagpasya si Nick na traidorin si Mac at ibaba ang tawag habang patungo siya sa bakuran. Sinunog ni Mariman at ng kanyang grupo ang kanilang ebidensya at nagtangkang tumakas. Gayunpaman, natunto ni Nick at ng kanyang team ang sasakyan ni Mariman at nagsimulang habulin ito. Ngunit kahit ang pinakamagagaling na magnanakaw ay walang laban sa matinding trapiko. Tunay na isang nakakatakot na sitwasyon. Lalong lumala ang trapiko at sa huli, umabot ito sa puntong mas mabilis pang maglakad kaysa magmaneho. Sa gitna ng siksikan, napansin din ni Mariman ang kotse ni Nick at napagtanto niyang lalong mahirap makalabas sa sitwasyon kada minuto. Naghanda na si Mariman at ang kanyang grupo para sa isang putukan, na siyang pinakamasamang maaaring mangyari. Isipin mo na lang na masisira ang buong plano dahil sa sobrang sama ng trapiko sa araw na iyon. Diyos ko, Los Angeles. Nang makita ni Mariman na bumababa na sina Nick at ang kanyang team mula sa mga sasakyan at papalapit sa kanila, nagpasya siyang harapin si Nick ng diretsahan. Kinuha niya ang kanyang baril at handa na para sa huling labanan. Habang dumaraan si Nick sa pagitan ng mga sasakyan ng mga sibilyan, inutusan niya ang mga ito na iyuko ang ulo upang makaiwas sa ligaw na bala. Habang papalapit ang pagitan ng team ni Nick at ni Mariman, nagtago si Mariman sa likod ng windshield ng kanyang kotse at agad na nagpaputok, tinamaan ng isang pulis kaagad. Malaki ang naitulong ng pagsasanay ng dating Marine, dahil mahusay silang nag-coordinate sa isa't isa habang nagpapaputok at sabay ding inililigtas ang kanilang sarili. Inutusan ni Nick ang dalawa niyang opisyal na dumaan sa damuhan upang salubungin at putulin ang daan ni Mariman. Lalo pang tumindi ang putukan at habang tinatangkang umaabante, napatay si Boscaw. Nasugatan ni Mariman si Tony at kasama si Levo ay tumakbo palayo habang hinahabol sila ni Nick. Habang nanonood si Donnie, matagumpay na nakasalubong ng dalawang pulis na humahabol kay Mariman at nabaril nila si Levo, dahilan upang ito'y bumagsak. Habang tumatakas mula kay Nick, nagawang patumbahin ni Mariman ang isa pang pulis at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Naubos ang bala ng kanyang pangunahing baril kaya't lumipat siya sa kanyang pistol. Nabaril niya si Nick sa kanang kamay, saka mabilis na tumakbo at tinangkang tumalon sa bakal na harang. Ngunit nakapagpaputok si Nick at tinamaan si Mariman sa tadyang. Napatigil si Mariman at nagtago sa likod ng sagabal sa desperado na pagtatangka na iligtas ang sarili. Kinuha ni Nick ang kanyang pistol at maingat na lumapit sa direksyon kung saan tumakbo si Mariman.
Sumisigaw sa sakit, patuloy na nagpapaputok si Mariman sa pangkalahatang direksyon ni Nick, ngunit wala ni isa ang tumama. Naubusan sila pareho ng bala, ngunit mas nasa kondisyon si Nick kaya mabilis siyang nakapag-reload, habang si Mariman, dala ng desperasyon, ay sumugod, at muling tinamaan ng bala. Muling nagkarga si Mariman ng kanyang huling magasin, at itinutok ni Nick ang kanyang baril, na binabalaan siyang huwag gawin iyon. Habang papaputok si Mariman, binaril siya muli ni Nick. Bago tuluyang pumikit si Mariman sa huling pagkakataon, nilapitan siya ni Nick at tinanggap ng kanyang kalaban ang pagkatalo ng buong tapang bago mamatay. Dahil naranasan din ni Lebo ang parehong kapalaran, inamin ni Nick na nahulaan ni Mariman kung paano tatakbo ang mga pangyayari. Pagbalik ni Nick sa kanyang sasakyan, nakita niyang nakalaya na si Donnie mula sa kanyang posas at nakatakas. Sa kanya sinuri ang sasakyang ginamit na pagtakas at napagtanto niyang ang lahat ng pera sa loob ng mga sako ng basura ay napalitan ng foam. Lumabas na ang taong hindi banta sa mga pulis o magnanakaw, ang taong ginamit ng lahat bilang isang kasangkapan, ang siyang tunay na nakaalam ng lahat at lumoko sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nang tuluyan ng humuhupa ang lahat, tinitigan ni Nick ang litrato ni Donnie at naisip kung saan ito nagtungo. Nagdesisyon siyang bumisita sa Ziggy's Hofbräu kung saan tinanong niya ang may-ari tungkol kay Donnie. Sinabi ng may-ari na nagbitiw ito 2 araw na ang nakalipas. Napagtanto ni Nick na siya mismo ay nalinlang ng taong ginamit lamang niya para sa impormasyon, at ipinakita niya ang isang sobrang dismayadong mukha. Napansin niya ang isang poster sa dingding ng bar na may nakasulat, "Loose Lip Sink Ships." 2 taga-bilang ng pera sa reserba ang sabay na pumasok para uminom, at nakita ni Nick ang isang litrato kung saan kasama sina Max Holloway, at si Donnie. Sa loob ng isang pub sa London, umorder si Michael Bispang ng beer para sa kanyang mga kaibigan, at si Donnie, na bagong bartender, ay sumagot gamit ang bahagyang British accent. Nakita natin mismo na si Donnie ang lumapit kay Mariman para sa kanyang husay at pagpaplano, na si Donnie rin ang nangalap ng lahat ng impormasyon mula sa 2 sutil na walang tigil na nagkukwento sa bar. Simulat sa poll ay pinlano na ito ni Donnie, at tanging ang kanyang maliit na grupo lamang ang nabigyan ng gantimpala ng yaman. Nang marinig niyang nagtatrabaho si Michael Bispang sa Diamond Exchange sa tapat ng kalsada, inalok ni Donnie na siya na ang magbabayad ng inumin, at tuluyang nag-blackout ang pelikula. Nagpapatuloy ang pelikula sa Belgium kung saan lumapag ang isang eroplano mula South Africa. Isang misteryosang babae ang dumating sa isang hotel malapit sa paliparan, palihim na nagnakaw ng access card mula sa isa sa mga empleyado. Mabilis niyang inayos ang kanyang kagamitan at ipinakilala ang sarili bilang Cleopatra. Kinumpirma niya ang kanyang pwesto at nagbantay sa operasyon. Samantala, sa loob ng isang shipong container, inihahanda ng bagong grupo ni Donnie ang mga sasakyang pulis na kanilang palihim na ipinasok. Habang nagbabantay si Cleopatra, nagsimula ang pagnanakaw. Nilusob ng grupo ang eroplano, pinatay ang mga security camera, at kinuha ang kontrol sa mga tauhan. Isang peking banta ng bomba ang nagdulot ng kaguluhan sa loob ng paliparan. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha nila ang imbakan ng mga diamante mula sa hangar pati na rin ang mga top secret na dokumento. Pagkatapos, mabilis silang tumakas gamit ang mga nakaw na sasakyan ng pulisya, naglaho sa loob ng isang container na agad isinakay sa isang truck. Lahat ay naganap ayon sa plano, at naglaho ang grupo sa gabi matapos matagumpay na makumplito ang kanilang misyon. Lumipat ang eksena sa Long Beach, California. Si Nick, na kamakailan lang na-divorce at pansamantalang huminto sa Los Angeles Sheriff's Department, ay nakakita ng balita tungkol sa matapang na robbery. Agad niyang pinaghinalaan na sina Donnie at ang kanyang grupo ang nasa likod nito. Samantala, si Donnie ay nagsimula ng bagong buhay sa Europa matapos linlangin ang kanyang dating mga kasamahan. Napatunayan niyang mahalaga siya sa isang bagong pinuno, tumakas patungong France upang sumama kay Giovanna, na kilala bilang Cleopatra. Pinamumunuan niya ang isang kilalang gang na tinatawag na The Panthers. Sa ilalim ng pamumuno ni Cleopatra, kinuha ni Donnie ang bagong papel bilang isang diamond dealer. Ang natitirang miyembro ng grupo ay nagkunwaring mga promoter ng EDM festival. Tumira ang grupo sa isang apartment na may malinaw na tanawin ng kanilang susunod na target, ang World Diamond Center. Doon, maingat nilang inihanda ang kanilang susunod na hakbang. Balik sa California, determinado si Nick na hanapin si Donnie matapos niya itong matakasin noon.
Sa kanyang paghahanap, nilapitan niya si Holly, ang asawa ni Ray Mariman, umaasang alam niya kung saan itinago ni Mariman ang kanyang ninakaw na yaman. Sa kanilang pag-uusap, pinilit siya ni Nick na magsalita tungkol sa mga plano ni Mariman at Donnie pagkatapos ng Federal Reserve heist. Nagbanta pa siya kay Holly na ipapadala siya sa isang container patungong China kung hindi siya magsasalita. Ngunit binaliktad siya ni Holly, hinihingi ang bahagi ng nakatagong pera bilang kapalit ng kanyang pakikipagtulungan. Binalaan din niya si Nick na ilalabas niya ang isang nakakahiya nitong video kapag tumanggi siya. Sa huli, isiniwalat niya na ang ninakaw na pera ay nakatago sa loob ng Endamonte Bank. Ipinakilala naman ni Giovanni si Donnie kay Chava, ang asawa ng bank manager, bilang bahagi ng kanilang plano na makapasok sa World Diamond District. Para mapatibay ang kanyang kredibilidad, ipinakita ni Donnie kay Chava ang mga ninakaw na pulang diamante na sumusuporta sa kanyang peking pagkakakilanlan bilang isang diamond dealer. Humanga si Chava at tinulungan siyang magkaroon ng akses sa bangko. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Donnie upang makilala ang sistema ng seguridad, kabilang ang mga pwesto ng kamera at galaw ng mga gwardya. Ipinakilala rin siya sa concierge na si Olivier na nag-ayos para magkaroon siya ng sariling opisina sa bangko upang pamahalaan ang kanyang inventaryo. Gayunman, nang humiling si Donnie ng isang vault box para sa kanyang mga alahas, sinabihan siya na lahat ng ito ay okupado na. Habang papaalis si Donnie, ipinaalam niya kay Giovanni na kailangan nilang gumawa ng alternatibong paraan upang makapasok sa mga vault, hindi nila alam na sila ay minamanmanen ng isang hindi kilalang tao. Sa Italia, natuklasan ng boss ng mafia na si Octopus na ninakaw ang kanyang mga pulang diamante. Galit na galit, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang mga ito. Makalipas ang kaunting panahon, dinala ni Chava si Donnie sa isang appraiser na nagkumpirma na tunay ang mga pulang diamante. Hindi alam ni Donnie, may nakatagong tracker sa loob ng pakete. Sa gulat niya, mahina hong itinapon ni Chava ang tracker sa isang tasa ng kape, kaya't ito'y na-disable. Pagkatapos, inalok niya si Donnie ng mas mababang halaga kaysa sa tunay na presyo ng mga diamante, alam niyang hindi ito tatanggi dahil kailangan niya ang kooperasyon nito. Napilitang tanggapin ni Donnie ang kasunduan. Matapos maisaayos ang kanilang transaksyon sa bangko, bumalik siya sa kanilang base upang pag-usapan ang plano, ang pagnanakaw ng higit sa £850 milyon. Namamahagi si Giovanni ng mga SIM card at nagtalaga ng papel para sa bawat kasapi ayon sa kanilang kakayahan. Si Slavko ang hahawak sa komunikasyon. Si Dragan ang mamamahala sa mga safes. Si Marco ang magmamaneho ng transportasyon. Si Buck ang bahala sa logistics. At si Donnie, na ngayon kilala bilang Jean, ang responsable sa buong plano ng operasyon. Nanatiling nagdududa sina Buck at Slavko kay Donnie, hindi pa rin tiyak kung pagkakatiwalaan siya, ngunit napagtanto nilang siya ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok sa vault. Sa ngayon, handa na ang lahat at nakahanda na ang grupo upang kumilos. Sa hapon, dumating si Nick sa France at nakipagkita kay Detective Hugo, na matagal nang nagsisiyasat sa Panthers. Ikinumpara nila ang kanilang mga kaso at agad nilang napagtanto na iisa ang kanilang hinahabol na grupo. Ipinakita ni Hugo kay Nick ang ilang footage mula sa bangko, at agad na nakilala ni Nick si Donnie. Bagamat sabik, nanatiling kalmado si Nick, nagkunwaring hindi niya ito nakilala, at umalis nang walang salita. Kinagabihan, pumunta ang Panthers sa isang bar. Matalinong nilalandi ni Giovanni ang isa sa mga gwardya ng bangko at palihim na nag-install ng app sa kanyang telepono na magbibigay daan sa koponan upang masubaybayan ang kanyang mga galaw. Samantala, pag-uwi ni Donnie, nadatnan niya si Nick na kalmadong kumakain sa kanyang mesa. Maingat siyang umupo at kinuha ang kanyang baril bilang depensa. Ngunit itinulak ni Nick ang mesa sa kanya, mabilis siyang dinasarmahan, at pagkatapos ay kalmadong sinabi na siya ay naghihirap na. Inamin ni Nick na sawa na siyang maging pulis, nagtatrabaho ng husto ng walang gantimpala, at nais na sumali sa Panthers upang pagnakawan ang bangko. Narinig na ni Donnie ang mga chismis na natanggal si Nick, ngunit dahil sa banta nitong ipagkanulo siya kay Hugo, napilitan siyang ipakilala ito sa grupo. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Octopus sa France at nagsimulang magtanong-tanong sa mga lokal na kriminal para sa mga pahiwatig. Di nagtagal, nakakuha sila ng isang video na nagpapakita kay Donnie at napagtanto nilang siya ang huling taong humawak sa kanilang ninakaw na mga diamante. Samantala, ipinakilala ni Donnie si Nick kay Giovanni habang ang natitirang miyembro ng Panthers ay maingat na nagmamasid mula sa ligtas na distansya.
Pagkaalis ni Nick, ipinahayag ng iba pang Panthers ang kanilang pag-aalala kay Giovanni tungkol sa pagtitiwala sa isang dating pulis. Ngunit iginiit niya na kailangan si Nick upang maabot ang vault. Maya-maya, nakumbinsi ni Donnie si Chauve na bigyan siya ng espasyo sa vault sa pamamagitan ng pagsasabing may paparating siyang bagong mga alahas. Kinagabihan, nakipagkita si Nick sa buong grupo ng Panthers sa isang bar. Para patunayan na wala na siyang kinalaman sa batas, gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos ay sumayaw siya ng malapit kay Giovanni, na ikinainis ni Marco, ang dating kasintahan nito. Binalaan siya ni Donnie na tigilan ang paggawa ng gulo, pero hindi siya pinansin ni Nick. Galit, hinihila ni Marco si Nick at inuntog ito, dahilan para magsimula ang away. Habang nagbubuno sila sa sahig, sinubukan ni Donnie na paghiwalayin sila, ngunit hinaharangan siya ni Buck at nagsimula rin ng isa pang gulo. Di nagtagal, dumating ang mga gwardya at pinaalis silang lahat. Sumunod ang pulis, at bahagyang siniyasat ni Hugo si Nick bago ito pakawalan. Habang pauwi sina Donnie at Nick, biglang inambush sila ng Italian Mafia at marahas na isinakay sa kanilang sasakyan. Kinaumagahan, nagising sina Nick at Donnie sa isang bangka sa gitna ng karagatan. Sinabi ng mga Italyano na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang mabawi ang ninakaw na pulang diamante. Pagkatapos ng hindi na nagsalita pa, itinapon nila sina Nick at Donnie sa dagat at mabilis na umalis. Habang lumalangoy pabalik sa dalampasigan, inamin ni Donnie kay Nick na wala siyang kaalam-alam na pag-aari pala ng mafia ang mga diamante. Pagdating nila sa dalampasigan, agad sinabi ni Nick na ayaw na niyang sumali sa pagnanakaw dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo laban sa mapanganib na mga kriminal gaya ng mga Italyano. Makalipas ang ilang oras, nasa balkonohe si Nick at pinagmamasdan ang mga lokal na gwardya nang tawagan siya ni Donnie at nahikayat ulit na sumali sa plano. Napilitan siyang pumayag at muling nakipagkita sa mga Panther, ngunit nalaman niyang umalis na sina Marco at Buck sa grupo. Tinatakpan ng natitirang miyembro ang ulo ni Nick at dinala siya sa kanilang himpilan upang pag-usapan ang kanilang estratehiya. Ipinaliwanag nila na may 127 security cameras ang bangko na nagpapalit kada 10 segundo, ibig sabihin 117 sa mga iyon ay panandaliang namamatay. Para makapasok sa vault ng hindi mahahalata, kakailanganin ng grupo ang perpektong tiyempo upang makalusot sa mga blind spot na iyon. Dahil sa batas sa privacy, live lamang ang mga kuha ng kamera at hindi nare-record. Pero may isa pang problema, isang lugar sa loob ng bangko na tanging piling tao lang ang maaaring makapasok. Kailangang magpanggap si Nick bilang security contractor upang makapasok doon. Sa hapon, ipinakilala ni Donnie si Nick sa bank manager na nakatanggap na ng email tungkol sa application ni Nick bilang dating pulis. Pinayagan na siya bilang personal na bodyguard ni Donnie sa loob ng bangko. Doon, nakilala niya si Chauve, na nagtakda ng appointment para may deposito nila ang inventaryo ni Donnie. Pagbalik nila sa kanilang punong tanggapan, naghanda ang Panthers ng mga kagamitan na kailangan para sa kanilang pagnanakaw, kabilang ang isang reflector device para linlangin ang mga security camera. Ibinigay ni Giovanna kay Nick ang isang espesyal na jacket na may mga nakakabit na kamera upang makapag-record sa lahat ng direksyon. Muli siyang nagtangkang manligaw, ngunit mariing tinanggihan siya ni Giovanna. Maya-maya, bumalik sina Nick at Donnie sa bangko kasama si Chauve, na naghatid kay Nick sa loob ng vault. Palihim na ni-record ng kasuotan ni Nick ang lahat ng detalye ng seguridad, tulad ng kinalalagyan ng mga kamera at ang mga materyales na ginamit sa mga pintuan ng vault. Habang nasa loob, nakita ni Nick kung saan nakalagay ang red diamonds at kalaunan ay ikinuwento ito kay Donnie. Samantala, nagsanib puwersa sina Marco at Buck sa isang gang na tinatawag na Tigers na nagbabalak ng paghihiganti laban sa Panthers. Sa punong tanggapan ng Panthers, gumamit ang grupo ng 3D printer upang gumawa ng maskara at itinago rin ang kanilang sasakyan. Natutunan ni Nick kung paano linlangin ang mga digital lock gamit ang isang espesyal na spray. Bumalik siya sa bangko na kunwari ay may kailangan si Donnie mula sa kanyang vault. Maituturing na matalino ang ginawa niyang pagtatago sa spray sa loob ng kanyang bibig, na parang gamot. Nang walang nakatingin, palihim niyang inisprayan ang sensor ng vault upang ma-disable ito. Kinagabihan, abala ang buong lungsod sa panunood ng isang mahalagang laban sa soccer, kabilang na ang mga gwardya ng bangko. Sinamantala ito ng Panthers para ihanda ang kanilang pagnanakaw, hindi nila alam na naghahanda rin ang Tigers ng kanilang mga armas. Nagtago si Giovanni malapit, mino-monitor ang seguridad at ang mga feed ng kamera.
Pumuesto naman ang iba sa paradahan ng gusali sa tabi ng bangko, kung saan nagsuot si Donnie ng maskara na kamukha ng manager ng bangko upang malinlang ang reception camera at makapasok ng hindi napapansin. Pinailaw ng kanilang sasakyan ang mga headlight upang mabulag ang security camera, kaya't nakalusot ang Panthers ng hindi nalalaman at mabilis na nagtungo sa hagdan. Nang makarating sila sa isang nakasarado na pinto, gumamit sila ng maliit na drill upang buksan ito at nagmadaling umakyat sa bubungan. Naglagay ang grupo ng bakal na tulay sa pagitan ng mga gusali upang makatawid papunta sa bubong ng bangko. Mula sa kanyang pinagtataguan, maingat na ginabayan ni Giovanna ang grupo, sinasabi kung kailan umiikot ang kamera bilang hudyat na ligtas ng gumalaw. Maingat nilang binasag ang isa pang lock at naghintay ng tamang sandali upang bumaba. Bawat hakbang ay tiyempo upang hindi sila makita ng mga kamera. Sa huli, narating nila ang elevator shaft, binuksan ito, at dahan-dahan na bumaba. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa nilang maisara muli ang elevator bago pa sila madetect ng kamera. Gamit ang reflector upang malinlang ang mga kamera sa pasilyo, mabilis na tumawid ang mga lalaki at sa wakas ay narating nila ang vault. Madali nilang nabuksan ang kandado ng gate, pagkatapos ay gumamit sila ng makabagong kagamitan para tahimik na mabuksan ang pangunahing pinto ng vault. Pagpasok nila, sinira nila ang mga safety deposit box at mabilis na kinuha ang mga mahahalagang gamit. Ngunit nainis sina Nick at Donnie dahil wala sa dapat na lugar ang mga pulang diamante. Biglang nakita ni Giovanni sa kamera na natatalo ang soccer team ng bank manager, dahilan para bigla itong bumalik. Agad niyang binalaan ang grupo, kaya tumigil sila sa paghahanap at nagsimulang mag-impake ng kanilang mga bag. Tumanggi si Donnie na umalis nang wala ang mga diamante at desperado na naghanap hanggang sa huling sandali, natagpuan niya ang mga ito. Pagdating ng manager, nagtago ang grupo ng tahimik sa elevator shaft. Nang walang makitang kahina-hinala, muling umalis ang manager. Nang ligtas na, nagsimulang umakyat muli ang Panthers sa shaft, naghihintay sa tamang ikot ng mga kamera bago kumilos. May isang naiwan sa ibaba, humihila ng lubod para mabilis na may akyat ang mabibigat na bag. Pagkatapos na may angat ng ligtas ang mga mahahalagang gamit, lahat sila'y umakyat papunta sa bubong. Pagbigay ng senyales ni Giovanna, mabilis na kumilos ang grupo, tumatakbo sa pagitan ng mga gusali. Lahat ay ligtas na nakatawid maliban kay Nick. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagtawid, biglang nabali ang metal na bakal at naputol. Ang kalahati nito ay bumagsak sa kalsada sa ibaba at nakita ng mga gwardya sa kanilang mga kamera. Nang mapansin na may mali, agad silang tumakbo papunta sa bubong. Nakita ni Giovanna ang mga gwardya at agarang inutusan ang grupo na tumakbo. Samantala, desperado na kumapit si Nick sa kalahating nabali na bakal at napilitang umakyat muli sa bubong ng bangko. Mabilis niyang itinapon ang kanyang bag ng nakulimbat papunta sa mga kasama, saka nagmadaling bumaba sa loob, nagtatago bawat beses kapag makarinig siya ng gwardya na paparating. Pagdating ng gwardya sa bubong, wala siyang nakitang kahina-hinala. Wala na si Nick sa paningin. Samantala, nakatakas ang ibang miyembro ng grupo sakay ng kotse at mabilis na lumabas ng paradahan, ngunit nakunan ng mga security camera ang kanilang pagtakas. Sa loob ng bangko, desperado pa ring naghahanap si Nick ng labasan, ngunit lahat ng pinto ay nakasara. Bigla siyang natuklasan ng isang gwardya. Hindi nag-atubili si Nick at binaril ito, alam niyang protektado siya ng bulletproof vest. Nakadinig ng putok ang isa pang gwardya at agad na pinapagana ang alarma ng bangko. Dahil hindi na pwede ang palihim na paraan, sinipa ni Nick ang isang pinto papunta sa isang balkonohe na sapat ang baba para makatalon ng ligtas. Bumagsak siya ng malakas sa isang nakaparadang kotse sa ibaba, kung saan mabilis siyang sinalubong ng kanyang mga kasama at sumibat sila kahit na nakunan ng kamera ang kanilang plaka. Makalipas ang ilang sandali, pumurada ang Panthers sa isa pang parking lot at mabilis na inalis ang puting pintura ng kotse, na nagbunyag ng bagong kulay sa ilalim, at pinalitan ang plaka. Inilipat nila ang mga nakaw na bag ng pera sa ibang sasakyan, na dinala ni Giovanna habang nagmaneho siyang mag-isa sa ibang direksyon. Sa bangko, napagtanto ng manager at mga gwardya na nanakawan ang kanilang vault. Halos maiyak ang manager sa nakita. Habang papunta sina Nick at ang kanyang grupo sa hangganan ng Italia, napansin nila ang isang sasakyang sumusunod sa kanila. Nagtaka sila dahil hindi ito pulis na sasakyan, kaya maingat nilang inihanda ang kanilang mga armas. Biglang lumitaw ang isa pang kotse sa likuran at nagsimulang magpaputok. Sila ay sina Marco at Buck kasama ang Tigers.
Gumanti sina Nick at ang kanyang mga kasamahan habang matindi ang pagmanyobra ni Donnie upang makaiwas sa mga bala. Nagpalitan ng putok ang magkabilang panig, nagtamo ng sugat ngunit walang namamatay. Sa isang matapang na hakbang, biglang iniikot ni Donnie ang sasakyan at nagmaneho ng paatrons upang mas makapagpaputok ang kanyang grupo. Natamaan nila ang ilang kalaban, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang mapatigil ang habulan. Nagpatuloy ang habulan sa loob ng madilim na tunnel at patawid sa tulay patungo sa bundok. Patuloy na nagpapalitan ng putok, natamaan ni Nick ang isang driver, dahilan upang mahulog ang isa sa mga kotse ng Tigers sa bangin. Gayunman, naubusan agad ng bala ang Panthers, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Tigers na tamaan ang kanilang mga gulong. Lumabas sina Marco at Buck upang patayin ang Panthers, ngunit bigla silang pinaputukan ng mga Italyano na dumating. Nagkaharap sina Donnie at ang mga tauhan ng Octopus. Sa huli, ibinigay niya sa kanila ang mga diamante at bilang kapalit, ibinigay ng Octopus ang susi ng isa pang sasakyan upang makatakas ang Panthers. Matapos sunugin ang kanilang nabanggang sasakyan upang burahin ang ebidensya, mabilis nilang tinahi ang kanilang mga sugat at umalis. Hindi nagtagal, nakarating ng ligtas sa Italia ang Panthers, kung saan muli silang nagtipon at nagdiwang ng isa na namang matagumpay na misyon. Malugod silang sinalubong ng bago nilang leader, ngunit nakaramdam si Donnie ng kakaiba. Tama ang kanyang kutob. Bago pa sila makakilos, sinalakay ng mga otoridad ng Pransya ang kanilang pinagtataguan at inaresto ang buong grupo, kasama ang kanilang leader. Doon ibinunyag na pinagtaksilan sila ni Nick dahil nakipagkasundo na pala siya kay Detective Hugo sa isang lihim na pagpupulong noon. Bagamat nahihirapan siya sa kanyang konsensya, pinanood ni Nick habang inaaresto sina Donnie at Giovanna. Ang tingin ng pagkabigla sa kanilang mga mukha ay nagsabi ng lahat. Alam na ngayon ni Donnie na si Nick ay isang undercover na pulis mula pa noong una. Ang dating hindi matitinag na magnanakaw ay tuluyan ng nabitag. Sa isang tensyonado at emosyonal na pagbisita sa kulungan, naupo si Nick sa harap ni Donnie at inamin ang katotohanan. Bagamat mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan, hindi kailanman nagbago ang kanyang misyon. Inamin niya ang kanyang dalawang katauhan at sinabi, ang tigre ay hindi kailanman mababago ang kanyang mga guhit. Pagkaalis niya, palihim niyang sinabi kay Donnie na umupo sa likod sa kaliwang bahagi. Kalaunan, habang inililipat si Donnie sa ibang pasilidad, dalawang helicopter ang bumaba sa kalsada at hinaharangan ang convoy, gaya ng pahiwatig ni Nick. Inatake ng mafia ang transportasyon at iniligtas si Donnie, saka siya dinala sa isang tagong lugar. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan ni Donnie ang sarili niyang nakaupo sa isang marangyang mesa, kaharap mismo si Octopus at ang kanyang grupo. Humanga si Octopus sa katalinuhan at tapang ni Donnie at inalok siya ng permanenteng pwesto sa kanilang koponan. Si Donnie, nasabik at handa, ay simpleng nagtanong, ano ang susunod na trabaho? Samantala, nagmamaneho si Nick sa kahabaan ng magandang baybayin nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Mensahe ito mula kay Donnie na nagsasabing, mukhang nagbago na ang guhit ng tigre. Nakawala na ang pusa sa kulungan, naghahangad sa muli nilang pagkikita. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.